Kabanata 6301. Sa sandaling iyon, huminto ang isang Porsche at huminto sa hindi kalayuan. Si Zori na medyo kinakabahan ay lumabas ng sasakyan pagkatapos noon. Nang magpakita siya, hindi siya pinigilan ni Anton at ng iba pang taga-bansang Jay. Malinaw na alam nilang kasama ni Zori si Harvey. Agad na pumunta si Zori sa gilid ni Harvey, at sa magkahalong tono, "Mamulong ito, napakaswerte mo, Harvey." Matapos marinig ito ni Prinsesa Journey, hiniling niya sa akin na ilayo ka sa problemang ito. Huwag magsabi ng hindi kailangan mamaya. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat ng ito. Matapos sabihin iyon kay Harvey, huminga ng malalim si Zori at naglakad papunta sa gilid ni Anton. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, "Hello, Mr. Lee. Ako si Zori Voss mula sa Country H Commercial Group. Hiniling ako ni Miss Journey Stanton na pumunta dito. I'm sure na contact ka na niya." Nang marinig niya ang pangalang Journey Stanton, kumuha si Anton ng isang mahaba at manipis na sigarilyo at sinindihan ito. Matapos itong sipsipin at bumuga ng usok, malamig niyang sinabi, "Tama. Tinawagan ako ni Miss Stanton. Sabi niya bibigyan niya ako ng katanggap-tanggap na paliwanag. Pero sa ugali ng taong ito ba ang tinatawag na paliwanag?" Hindi alam ni Zori ang nangyari, pero tinitigan pa rin niya si Harvey bago sinabing, "Huwag kang mag-alala, Mr. Lee. Hihingi ko siya ng tawad sa iyo. Pero may kailangan akong linawin sa iyo. Sa impormasyong nakalap namin, hindi lumabas ng hotel si Harvey pagkatapos niyang umalis sa auction house kagabi. Hindi rin siya tumawag at nagsabi sa iba. Maaari mong imbestigahan ito mula sa history ng tawag at mga record ng kamera ng seguridad na maaari naming ma-access sa pamamagitan ng istasyon ng pulisya. Pero ang pinakamahalaga, masisira ang reputasyon niya kapag lumabas ang balitang ninakawan kanya. Paano siya magiging susunod na chairman ng Country H Commercial Group? Kaya kailangan mong pagkatiwalaan kami dito." Pagkatapos ay inabot ni Zori sa kanya ang isang tableta at pinaalalahanan si Anton sa isang maingat na tono, "Mr. Anton, palagi naming iginagalang ka at ang iyong kumpanya. Bakit hindi mo pag-isipang mabuti ang alinman sa iyong mga kakompetensya na sinusubukang mag-udyok ng away sa pagitan natin?" "Hindi pwede yun," sabi ni Anton na may malamig na ngiti. Ibinagsak niya ang sigarilyong nasa kamay sa sahig, saka tinapakan. "Ang tanging lalaki na nang ahas na labanan ako sa Walls Inn ay si Harvey York. Miss Zori Voss, tama ba? Seeing how beautiful you are without brain and, for Miss Stanton, pakakawalan kita. Pero tandaan mong mabuti, sa status mo, wala kang karapatang makialam. Ngayon, lumayas ka na dito." Habang sinasabi niya iyon, hindi nagpapakita ng awa si Anton kay Zori at gumawa ng isang kumpas ng kamay. Isang babae mula sa kanyang gilid ang agad na naglakad patungo kay Zori na may malamig na ngiti at hinampos siya sa lupa, na ikinagulat ni Zori. Laking gulat ni Zori, hindi niya inaasahan na maaari silang kumilos ng walang takot sa sikat ng araw. Matapos makita si Zori na bumagsak sa lupa, malamig na tinitigan ni Anton si Harvey at sinabing, "Harvey, napakamayabang mo kagabi. Paano ka naging duwag ngayon? Kung gagawin mo, maging isang tunay na lalaki at aminin mo. Hindi mo ba naiintindihan ang isang simpleng bagay? Ngayon, ibalik mo sa akin kung ano ang nararapat sa akin. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis dito. Kalimutan mo na si Journey Stanton. Kahit ang Mesias ay hindi makapagliligtas sa iyo. Ako, si Anton Lee, ay nagpapahayag nito sa aking pangalan." Napatingin si Harvey kay Zori na napabagsak sa lupa ng isang sampal. Tapos, naobserbahan niya lang kung gaano ka-arroganti ang mga taong ito. Tahimik nang umiti si Harvey. Hindi niya tinawagan si May, at hindi rin siya nakipag-ugnayan sa iba. Sa halip, pinikit niya ang kanyang mga mata at dahan daw ang sinabi, "Dahil napagpasyahan mo na naninakaw ko ang sa iyo. At naniniwala ka na walang kabuluhan ang lahat ng ebidensyang ipinakita ni Zori. Pagkatapos, iminumungkahi ko na ibigay natin ito sa Walls Inn Police Station. Ano sa tingin mo? Kung mag-conclude ang police station na ninakaw ko ang mga gamit mo,
hindi ko lang ibabalik sa iyo, pwede mo rin akong arestuhin. Gayunpaman, kung ang huling conclusion ay ang isang tao ay nagsisikap na e-frame ako o walang katibayan. Sa halip, kukunin ko ang iyong kamay. Okay ba ang tunog na ito, Anton? Makahanap ako ng pinakasikat na abogado sa Wall Street bilang saksi. Kung hindi yun sapat para sa iyo, makakahanap din ako ng isang tao mula sa legal na mundo o kriminal na mundo, ang Martial Arts Alliance ng Bansa H, mga nakatatanda mula sa Country H Commercial Group, at iba pa upang maging ating saksi. Pagkatapos ng investigasyon, puputulan agad ng kamay ang mga matatalo. Malinis at matatag. Ang problemang ito ay maaaring malutas ng mapayapa. Ano sa tingin mo? Kalmadong sinabi ni Harvey ang bawat salita na para bang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng sinabi. Gayunpaman, may hindi masabi na lamig sa kanyang pagkakalmado. Naramdaman ni Anton at ng iba pa na parang may kutsilyong nakalapat sa kanilang mga lalamunan. Kahit ang isang taong namuhay ng marangyang tulad ni Anton ay hindi napigil ang kiligin. Bigla niyang napagtanto na si Harvey ay hindi isang taong maaari niyang insultuhan sa gusto niya. Napaka-brutal niyang tao, mas brutal pa sa pinaka-brutal na lalaking kilala niya. Kung ginawa nila ang taya, at hindi niya mapatunayan na ninakawan siya ni Harvey. Tapos puputulan ni Harvey yung kamay niya. Si Zori at ang iba pa mula sa Bansa J ay ang tanging nakarinig nito. Sa isang banda, akala nila baliw si Harvey. Sa kabilang banda, napagtanto nila na si Anton ay tuluyan ng napigilan ni Harvey. Ilang saglit lang ay natauhan na si Anton. Nakaramdam siya ng hiya pagkatapos niyang mapagtanto iyon. Hindi siya pumayag sa pastahan ni Harvey, at malamig na ngumuso. Sa tingin mo ba madali mo akong takutin? May kasabihan mula sa iyong bansa na totoo. Hindi dapat ilagay ng mga mayayaman ang kanilang sarili sa hindi kinakailangang panganib. How do you expect me to take this bet when I am the successor of Star Financial Group? Pero dahil sinabi kong ninakawan mo ako, dapat ikaw iyon. Iyon ay isang katotohanan na hindi mababago ng anumang argumento. Maaari mong ibigay ito sa akin ngayon. O pipiliin mong ibigay ito sa akin pagkatapos kong mabali ang iyong binti. Kaagad namang ikanaway ni Anton ang kanyang kamay, at 12 ng matangkad at matipunong lalaki ang agad na lumapit kay Harvey sabay tunog ng kanilang leeg. Lahat sila ay mga black belt martial artist mula sa Country J, na tinanggap ng Star Financial Group. Personal daw silang sinanay ng numero 1 martial artist sa bansa. Dahil sa malapit na relasyon ng Star Financial Group sa Bansa A, nakatanggap pa sila ng mga genetic modification mula sa Bansa A. Dahil dito, mas lumakas sila sa pisikal, at lumaki ang kanilang mga ego. At si Anton, na alam kung gaano kakapangyarihan ang kanyang mga nasasakupan, ay tumingin lang kay Harvey na may makahulugang ngiti. Parang nakikita na niya ang katapusan ng buhay ni Harvey. Hulaan ko ayaw mo itong pag-uusapan, di ba? Napabuntong hininga si Harvey. Kung ganoon ang kaso, ngayon ang huling araw mo bilang pinuno ng Star Financial Group. Tumango si Harvey at tinuro ang sarili, at sinabing, tama, ako. Pagkatapos, nilabas niya ang phone niya at nag-dial ng number na matagal na niyang hindi tinatawagan. Sa mahinang boses, sinabi niya, nabalitaan ko na mayroong isang tao sa iyong kumpanya na nagngangalang Anton Lee. He's your descendant or something. Sabihin mo sa kanila, na aalisin siya. Kung hindi mo kaya, aalisin ko na lang ang Star Financial Group. Walang pakialam si Harvey sa sinabi ng kabilang partido, at direktang ibinaba ang telepono. Habang nasa bakod pa, nakipag-ugnayan siya sa Star Financial Group. At salamat sa mga strategic moves ni Yvonne sa ngayon, karamihan sa mga share ng Star Financial Group sa Far East ay kay Harvey na ngayon. Siya rin ay nagmamay-ari ng marami sa kanilang mga bahagi sa ibang mga rehiyon sa pamamagitan ng Sky Corporation. Sa madaling salita, kahit medyo may impluwensya pa rin ang Country A sa Star Financial Group, kung gugustuhin ni Harvey, madali niyang sirain ang numero 1 kumpanya ng Country J. Tatanggalin mo ang Star Financial Group maliban kung hindi nila ako tatanggalin. Sabi ni Anton, naaliw siya nang makitang parang nagkukunwaring tumatawag si Harvey. Ikaw,
Ano ang magagawa ng isang tulad mo bukod sa pagpapanggap? Hindi ka ba nag-aalala na masyado kang nagyabang at nagsabog ng sarili mong takip? Habang nag-uusap, nilapitan ni Anton si Harvey, habang pinuprotektahan ng mga eksperto sa martial arts. Inabot niya ang kanyang kamay, akmang sasampalan si Harvey sa mukha. Hindi pinahintulutan ni Harvey si Anton na gawin iyon. Sa halip, iniabot niya ang kanyang kanang kamay, at hinawakan ang kamay ni Anton, at pinaikot iyon. Agad na pumutok ang kamay ni Anton. Isang masakit na sigaw ang narinig. Pagkatapos ay sinampal ni Harvey si Anton sa mukha gamit ang kabilang kamay, dahilan para matamba si Anton sa lupa. How dare you, nasaktan siya. Sa wakas ay napagtanto ng mga martial artist kung ano ang nangyari. Puno ng galit, agad nilang inatake si Harvey. Gusto nilang sirain si Harvey. Gayunpaman, ang lahat ng mga taong ito, na itinuturing ni Anton na kanyang mga alas, ay itinapon sa lupa sa isang sampal lamang mula kay Harvey. Nakatingin lang si Zori sa nangyayari sa gulat. Hindi niya akalain na ganoon kalakas si Harvey, madali niyang matatalo ang lahat ng martial elite na mayroon si Anton. Hindi siya makapag-react ng napakatagal. Hindi nakatiis si Anton, at umungol, na namamaga na ang kanyang mukha, at ang kanyang mga tauhan ay hindi nakaligtas sa parehong paggamot. Mga bastos kayo, pagbabayaran mo ang iyong karahasan. Sa pakikipaglaban mo sa akin, lalabanan mo ang buong Star Financial Group. Ibig sabihin, lalabanan mo ang buong J-Country at ang mundo. Ipinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay, at sinenyasan ang nanginginig na staff ng hotel sa malapit na ilipat ang coffee table. Pagkatapos ay nagsalin siya ng isang tasa ng kape. Anton, naiintindihan ko kung bakit gusto mo akong hanapin pagkatapos kang pagnakawan. Napakahalaga nito sa iyo, sabi niya. Gayunpaman, malinaw na sinabi ko sa iyo na wala akong kinalaman dito. Naghanda pa nga ang personal assistant ko ng sapat na ebidensya para sa iyo. Sa huli, hindi lang ang bodyguard na inihanda ng kaibigan ko para sa akin ang inatake mo, pati personal assistant ko ang inatake mo. At ang pinakamasamang bahagi, sinubukan mo rin akong salakayin. Handa ka nang atakihin ako, at inaasahan mong may pakialam ako sa pride mo. Dahil lahat tayo ay papasok sa isang todong digmaan ngayon, inaasahan mo bang mas igagalang kita? Inaasahan mong maniniwala ako sa iyo na kung susuko ako at hahayaan mong saluhin mo ako, matatapos na ang lahat. Sabi ni Harvey. Bawat pangungusap na sinabi niya ay totoo. Nakatitig lang si Anton kay Harvey na nakatulala. Sumuko man si Harvey, hindi niya basta-basta pakakawalan si Harvey. Mula sa puntong iyon, hindi na mahalaga kung mananatiling matigas ang ulo o susuko si Harvey. At tinutumbasan mo akong tumatawid sa iyo at sa iyong bansa bilang nakakasakit sa buong mundo. Nagpatuloy si Harvey. Sa palagay mo, may kabuluhan ba ang pag-iral ng iyong bansa kung hindi dahil sa mga tao ng bansang A na nangangailangan sa inyo na kumita ng pera para sa kanila? Gaano ka kayabang? Napabuntong hininga si Harvey nang mapagtanto niya kung gaano kakaunti ang alam nila sa kanilang lugar sa world stage. Gaano nila na-hypnotize ang kanilang mga sarili hanggang sa puntong naniniwala silang sila ang pinakadakilang bansa sa mundo. Paanong kawili-wili? Tapos, may sumigaw. Nanginginig sa sakit si Anton nang mawisik sa kanyang mukha ang kumukulong mainit na kape. Gayunpaman, hindi lang siya sumuko. Sa halip, nagngangalit siya at umungol. Gagamitin ng Star Financial Group ang lahat ng mayroon kami laban sa iyo. Isa lang sa atin ang makakatakas dito. Lalaban kami hanggang dulo laban sa iyo. Humanda nang maramdaman ang kapangyarihan ng Star Financial Group. Sinipa ni Harvey si Anton, at napatigil lamang matapos gamulong si Anton sa lupa ng ilang beses. Halika, ipakita ang lakas ng iyong kumpanya, sabi ni Harvey. Kahit ang 10 malalaking pamilya at 5 nakatagong pamilya ay hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng isang negosyo? Nanginginig lang si Zori sa takot sa nangyari. Hanggang ngayon lang niya napagtanto kung gaano kayabang si Harvey. Hindi niya akalain na si Harvey ay mayabang. Hindi ba siya natatakot na ang pinakamakapangyarihang puwersa sa bansa H, ang nangungunang 10 pamilya,
at ang 5 nakatagong pamilya ay durugan siya. Ano ang iniisip ni Zori ngayon? Ganun ba talaga kalakas si Harvey? O tanga talaga siya? Habang nag-iisip pa si Zori kung ano ang gagawin, may isang hilera ng itim na Rolls-Royce na sasakyan ang lumapit sa malayo. Lahat sila ay may mga plaka na sinadya upang magamit ng isang tao mula sa embahada, at kahit papaano ay mukhang napakamapang-api. Napakabilis, huminto ang lahat ng Rolls-Royces sa harap ng hotel sa isang hilera. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at lumabas ang maraming lalaking nakasuot ng camouflage. Lahat sila ay may parehong natatanging badge sa kanilang mga dibdib. White Tiger Camp, ang pinakamalakas na elite ng Country J. Si Zori ay itinuturing na may sapat na kaalaman, at hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. At the same time, naniwala rin siya na si Harvey ay magtatapos sa kanyang katapusan. Iisa lang ang posibilidad na may masundan ng Camp White Tiger kapag nasa loob sila ng mga hangganan ng bansa H. Ibig sabihin napakataas ng status ng tao. Mas mataas pa kay Anton. Tumingin si Harvey nang may maamong tingin, at pagkatapos ay nakita niya ang isang sensual figure na lumabas mula sa likod ng mga sundalo mula sa White Tiger Camp. Wala siyang artificial na anyo na tipikal ng isang tao mula sa kanyang bansa. Sa kabaligtaran, ang ganda niya kahit na wala siyang ganoong pampaganda. Ang pakiramdam ay sapat na ang isang tingin sa kanya para mahulog ang isang tao sa kanyang banayad na bitag. Parang may naramdaman din si Anton, at likas na lumingon. Napuno ng excitement ang mukha niya sa mga sandaling iyon. Patay ka ngayon, Harvey. Si May. Pinakamamahal kong kapatid, patayin mo na ang bastos na ito para sa akin ngayon din. Kabanata 6305. Dumating ka na sa wakas, Representative Lee. Any more delay, at tatapakan na ng lalaking ito si Mr. Anton. Ikaw ang kinatawan ng Star Financial Group sa malayong silangan. Ikaw talaga ang may kapangyarihan dito, kaya kailangan mong iparamdam sa kanya ang sakit. Hindi niya alam ang lugar niya. Ang malaking bibig niyang iyon ay hindi titigil sa anumang bagay para mapahiya tayo. Patayin siya. Pilit na bumangon si Anton. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at siya ay umungol, tama na, May. Patayin mo na lang siya. Dapat mong durugan ang bawat buto sa kanyang katawan. Kung hindi, hihilingin ko kay Itay na tanggalin ka sa iyong posisyon at imbestigahan ka. Nang matapos si Anton, tuwang-tuwa siyang tumingin kay Harvey at idinagdag, patay ka na ngayon, Harvey. Ang kapatid ko ay kinatawan ng Far East Division ng aming kumpanya. At may kilala pa siyang napakahalaga sa Country H. Napaka-impluwensya ng taong iyon sa iyong bansa na madali niyang maimpluwensyahan ang lahat ng bagay dito. Ngayon, walang sinuman sa iyong buong bansa ang manggahas na protektahan ka. Bakit hindi ka sumuko sa paanan ko ngayon? O gusto mong makitang magalit ang kapatid ko? Nang marinig ni Harvey ang mga salitang iyon, tahimik lang siyang tumingin kay Anton. Samantala, lumalamig si May habang lumilipas ang sandali. Hindi niya pinansin si Anton na nagyayabang, at seryosong nakatingin kay Harvey habang naglalakad palapit sa kanya. Nang si Zori ay sisigaw na dahil sa pagkabalisa, nakita niya si May na mabilis na inalisan ng alikabok ang sarili. Pagkatapos, huminto si May sa harap ni Harvey at magalang na yumuko. Welcome sa Walls Inn, Mr. York. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko pagtanggap sa iyo ng personal. Please parusahan mo ako ayon sa gusto mo. Parusahan ayon sa kanyang kagustuhan. Biglang nanigas ang kapaligiran nang sabihin ni May ang mga katagang iyon. Maging ang mga mapagmataas na ekspresyon ng mga mamamayan ng Country J ay agad na nanigas sa kanilang mga mukha. Nakatitig lang sila kay Harvey na hindi makapaniwala. Nakanganga ang kanilang mga bibig, at nanlalaki ang kanilang mga mata. Para silang nasa dreamland. Sino si May Lee? Isa siya sa pinakamahalagang figure sa Country J sa kasalukuyan. Kinatawan ng Far East para sa Star Financial Group, si May Lee. Kinokontrol umano ng mga taong sumusuporta sa kanya ang halos 50% ng shares ng Star Financial Group. Ang isang utos mula sa taong iyon ay sapat na upang sirain ang kumpanya.
Kung hindi dahil sa malaking bilang ng mga share na pagmamay-ari ng isang partikular na kumpanya mula sa bansa A, ang Star Financial Group ay nagbago na ng kamay. Si May ay hindi lamang mahalaga sa Star Financial Group dahil sa kanyang sariling talento, kundi dahil mayroon siyang aktwal na kapangyarihan. Kahit na tinatawag ni Anton na kapatid si May, wala itong gaanong katayuan kumpara kay May. Ang tanging dahilan kung bakit siya ay isang inapo ay dahil siya ay isang lalaki. Kung lalaki si May, wala talagang lugar para kay Anton sa Star Financial Group. Natigilan ang lahat mula sa Country J, na nakakaalam ng mga kakayahan ni May. Sa kanilang pangunawa, isang bagay na marangal at marangal kung mapahanga nila si May o mabati. Pero, nakayuko si May sa harap ni Harvey ngayon. At iyon din ay may malaking paggalang. Si Zori naman, kahit hindi niya alam ang nangyari, kumikinang ang mga mata niya. Ang kinang na ito ay tinatawag na ambisyon. Sa oras na ito, nakita niya na ang aura sa paligid ni Harvey ay kapareho ng 4 Young Masters ng Walsing. Hindi. Ito ay mas malakas at mas misteryoso. Napapikit si Harvey habang nakatitig sa magandang si May na nasa harapan niya. Maging ang kanyang kasalukuyang pose ay talagang kaakit-akit sa kanya. Habang ang ginawa niya sa simula laban sa Star Financial Group ay sinadya, lahat ng ginawa niya sa huli ay nagkataon. Mukhang kontrolado na ni May ang Star Financial Group. Ang pawn na ito ay maaaring maging napaka-epektibo dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Walsing. Nang maisip iyon ni Harvey, ngumiti siya at sinabing, "Tumayo ka. Kailangan mong maunawaan na kung gusto kitang ituloy dahil sa pagpapabaya sa iyong mga tungkulin, hindi ka sana nakatayo dito ngayon. Ang dahilan kung bakit hiniling kong pumunta ka rito at gawin ang anuman. Naniniwala akong ipinaliwanag ko ito ng napakalinaw sa pag-uusap natin ngayon." Bahagyang tumanggo si May at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Mr. York. Bibigyan kita ng tamang paliwanag kapag natapos na ang lahat." Matapos marinig ang sinabi ni May, hindi napigilan ni Anton na kiligin habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. May na-realize siya, hindi nagpapanggap si Harvey noong tumawag siya kanina. Tinawagan niya talaga si May. Habang umusbong ang konklusyong iyon sa isipan ni Anton, nagsimulang sumaludo sa kanya ang takot. Sino ba talaga si Harvey? Malinaw sa kanya ang sagot. Hindi na kailangan pang magsalita ni Harvey. Hindi na kailangang pilitin siya ni May. Nanginginig ang buong katawan ni Anton. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, May. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Naligaw ako ng landas. Hindi ko alam na nasa iisang bangka pala tayong lahat. Hindi pagkakaunawaan." Napatingin si May kay Anton. "Dinala mo ang mga tauhan mo para sugurin si Mr. York na nag-aalmusal ng umagang-umaga. Kung gayon, hinahayaan mong masaktan ng iyong basura ang mga bantay ni Sir York. Higit sa lahat, mayabang mong sabihin na ang isang tulad ni Mr. York ay isang magnanakaw. At ninakawan ka niya." Nagyayelo ang ekspresyon ni May, parang Snow Queen sa mga alamat. "Anton, nandito ka sa Country H para mag-aral. Huwag gawin ang anumang gusto mo nang walang pag-aalaga. At hindi ka dapat nandito para sirain ang Star Financial Group. Kung gusto mong bumagsak ang Star Financial Group, sabihin mo lang. Hindi na kailangang manggulo kay Mr. York." Hinawakan ni Harvey ang kanyang tasa ng kape, at sinabing, "Hindi ko hahayaang bumagsak ang Star Financial Group. Iyon ay magdudulot sa akin ng pagkalugi sa pananalapi. Itigil mo na ang pananakot sa bata." Tumanggo si May at mabilis na sinabing, "Talagang hindi babagsak ang Star Financial Group. Ang Star Financial Group ay sa iyo na mag-utos ayon sa gusto mo mula ngayon." Si Anton naman, ay hindi na siya descendant of any kind. Wala na siyang relasyon sa Star Financial Group. Mahinang dagdag ni May. Baliin ang mga kamay at paa nitong taong nagsasabing descendant siya ng Star Financial Group, pagkatapos ay ibigay sa Walsing Police Station. Sabihin sa mga opisyal na hinihiling ng Star Financial Group na ang usaping ito ay hawakan ng patas at lantaran. Parusahan siya ng buong-buo alinsunod sa mga batas ng bansa H. Nang marinig ng mga tao mula sa White Tiger Camp ang sinabi ni May,
lahat sila ay nagmarcha pasulong mula sa kanyang likuran. May, illegitimate daughter ka lang ng tatay ko. Naglakas loob kang gawin ito sa akin. Walang ibang pakialam si Anton sa mga sandaling iyon. Sa palagay mo ba ay magpapakita sa iyo ng awa ang aking ama pagkatapos nito? Gayunpaman, bago pa makatapos si Anton, lumapit si May at hinampas siya sa lupa. Pagkatapos, naglabas siya ng panyo para panasan ang kanyang mga kamay at malamig na sinabi, kung matalino ang matanda, maaari pa rin siyang magpatuloy sa pagiging padre de pamilya. Pero kung bobo siya, wala ng lugar para sa kanya sa Star Financial Group. Makalipas ang kalahating oras, kinaladkad si Anton sa isang kakilakilabot na kalagayan. Lahat ng tinatawag na martial artists ay naaresto na rin. Walang inaasahan na ang inapo ng Star Financial Group na si Anton ay basta na lang mawawala sa mga pahina ng kasaysayan. Bilang kabayaran sa nangyari, humingi ng tawad si May at pinadala pa niya si Harvey sa isa sa mga klasikong istilong estate na pag-aari ng conglomerate. Ang plantasyon ay pribadong taniman ng may-ari ng Star Financial Group. Gayunpaman, inihandog ito ni May kay Harvey bilang regalo ng walang pagdadalawang isip kahit na hindi ito sa kanya. Si Harvey ay hindi masyadong mapili kung saan siya nakatira. Gayunpaman, ang estate ay nasa isang mas tahimik na lugar sa loob ng unang ring ng lungsod. Hindi lamang ito mas malapit sa sentro ng lungsod ng Walls Inn, ngunit ang pinakamahalaga ay ang katotohanan na medyo tahimik ang paligid. Parang gusto nilang maghanap ng tahimik na lugar sa gitna ng abalang syudad. Sa pag-aakalang hindi siya maaaring tumira sa isang hotel ng mahabang panahon, isinasaalang-alang ito ni Harvey at tinanggap ang ari-arian. Nang pumayag si Harvey na isama siya, tuluyang hamupa ang kaba ni May. Pagkatapos ay inayos niya ang 18 sundalo mula sa Camp White Tiger upang gumanap bilang mga bodyguard ni Harvey, at 8 magagandang babae ang kanyang mga kasambahay bago umalis. Hindi nakaimik si Zori sa gulat matapos masaksihan ang lahat ng nangyari sa katahimikan. Hindi siya tanga. Alam niyang hindi lang basta nagpapaliwanag si May kay Harvey. Sa harap ni Harvey, umarte si May na parang subordinate. Kahit na mula doon, nagawa na ni Zori na baligtarin ang kanyang sariling conclusion na si Harvey ay isang sakripisyong tupa lamang para sa Country H Commercial Group. Naramdaman ni Zori na baka talagang sakupin ni Harvey ang Country H Commercial Group kung hindi sila mag-iingat. Maging ito ay ang pamilyang Stanton o ang pamilyang Zinos, lahat ng kanilang mga plano ay mabibigo kung ang lalaking ito ay kasama. Umikot ang ulo ni Zori habang nagpaalam kay Harvey, at umalis habang dinadala ang mga isiping iyon sa kanyang isipan. Hindi kumibo si Harvey matapos lang siyang sumulyap sa kanya ng panandalian. Si Zori ay isang ambisyoso at matalinong babae. Alam ng gayong babae kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na makamit ang kanyang mga ambisyon kung magagamit niya ng epektibo ang ipinakita ni Harvey ngayon. Siyempre, sa kanya nakasalalay ang lahat. Hindi nagtagal pagkaalis ni May at Zori sa plantasyon, nagsimula ang isang van mga 500 metro mula sa plantasyon sa kalsada. Kahit na ang van ay mukhang napakalungkot sa labas na may tatak ng Shopee, ang loob ay pinalamutian ng marangya. Ipinikit ni Hector ang kanyang mga mata sa loob ng van habang iniiwas ang tingin sa taniman. Pagkatapos ay dinampot niya ang baso ng alak na nasa harapan niya na siya lang ang nakakaalam. Sa tapat niya ay isang babaeng nakatiklop ang mga paa na nakasuot ng unipormeng militar, ang lamig ng ekspresyon nito. Kung nandoon si Harvey, makikilala niya agad ito. Ang babae sa harap ni Hector ay isa sa 10 tenyente koronel ng Border Army at isang inapo ng pinakamatandang bloodline ng pamilya Jean ng Murdoch, si Alma Jean. Mr. Thompson, hiniling mo sa akin na pumunta dito para manood ng palabas. Ngunit sa hitsura nito, ang palabas na ito ay hindi nakakaaliw gaya ng iniisip mo. Sa aking pananaw, parang comedy na nagpapatawa kung gaano kalupit ang totoong buhay. At the same time, it also shows that it is time to wake up from your dream of forging an alliance between your family and our family through Mandy. Dahan-daang nagsalita si Alma habang nilalaro ang phone sa kamay.
Hindi ka ba pwedeng magpalat ng iba? Maraming babaeng may kaugnayan sa pamilya Jean. Bakit kailangan mong maging obsessed sa isang babaeng may asawa na? Ngumiti lang ng malamig si Hector kay Alma. Huwag mong sabihin sa akin na personal mong tatatakan ang ating alyansa sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin. Natahimik si Alma saglit bago tumawa. Wala akong nakikitang problema dyan. Basta ambisyoso ka at matapang, papayag ako sa proposal mo. Pero ang problema, ikaw ba? Napansin ni Hector ang panunukso sa tono ni Alma, at napangisi. Ang asawa ng isang kaibigan ay hindi limitado. Bagamat isa siya sa 4 na Young Masters ng Wolfsing, huling nireranggo siya sa 4. Si Alma ay fiancé ng isa pang miyembro ng 4 Young Master of Wolfsing. Hindi na kailangan para sa kanya na makakuha ng isang napakalakas na kaaway sa isang babae. Nang marinig ni Alma ang sinabi ni Hector ay napangiti siya. Ang isang taong tulad mo ay nagmamalasakit tungkol dito. Napaawang ang gilid ng bibig ni Hector nang sabihin niya, malapit kong kaibigan ang taong iyon. Para kaming magkapatid. Kung ita-target kita, papatayin niya ako ng personal. And from my calculations, more than 60% chance niya na patayin ako. Kung napakaliit ng tsansa kung magtagumpay, bakit ko gagawing kalabanan ang aking kapatid para sa kapakanan ng isang babae? Kung bakit ko pinili si Mandy, hindi mo pa rin maintindihan. Huminga ng malalim si Hector, na nag-aalab ang passion sa kanyang mga mata. Mas mataas ang halaga ng babaeng iyon kaysa sa pinaniniwalaan mo. Not to mention, mas magiging masaya ako kung nakawin ko ang babae ni Harvey. Sapat na ba ang dalawang dahilan para sa iyo? Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Alma nang marinig niya ang pagkamuhi ni Hector sa boses nito na hindi niya sinubukang itago. Gayunpaman, ang pamilya Jean sa Mordo ay labis na nag-iingat kay Harvey, maging ito ay dahil kay Mandy o kung ano ang ginawa niya sa Mordo. Hindi niya tatanggihan ang tulong ni Hector kapag handa siyang gawin ang lahat para patayin si Harvey. Sa halip, bibigyan pa niya ito ng suporta. Nang sumagi sa isip ni Alma ang kaisipang iyon, hindi na niya kinukulit si Hector. Nakakunot ang noo niyang itinuon ang kanyang enerhiya kay Harvey. Napakaganda ng plano mo, to be honest. Karaniwan, hindi magiging mahirap na pumatay ng isang taong walang pundasyon sa Wolfsing gamit si Anton at maging ang Star Financial Group at ang mga tao mula sa bansa A. Gayunpaman, hindi natin inaasahan na si May ay personal na lalabas at tutulungan si Harvey na ibalik ang mga bagay, kahit na si Anton ay lumitaw. Hindi lamang natin siya nabigo na masaktan, ngunit nabigo rin tayong malaman ang kanyang background, kakayahan, at mga koneksyon sa lipunan. Maaaring sabihin na ang plano ay isang kompletong kabiguan. Umiling si Hector, hindi naman. At the very least, we now know na ang majority shareholder ng Star Financial Group mula sa Country H ay may malapit na relasyon kay Harvey. Kung kikilos tayo, isaisip natin ito. Ngunit hindi na kailangang mag-alala ng labis tungkol dito. Why my respects Harvey, she is a very ambitious woman. Not to mention, hindi hahayaan ng mga tao ng Country A na mahulog ang kontrol sa Star Financial Group sa kamay ng isang tao mula sa ating bansa. Kaya huwag mong isipin na makakaligtas si Harvey sa plano natin na ito ng walang gasgas. Katulad nito, ang mga tao mula sa bansa A ay magsisimulang kumilos din. Alam mo ang sinasabi nila. Magkadikit ang swerte at kamalasan. Kailangan lang nating maghintay at tingnan. Hintayin mo lang. Putol ni Alma. Ang ginawa niya kahapon ay hindi lang nasira ang iyong auction house, nawalan ka pa niya ng at least $750 million. Ganyan ka na lang ba susuko? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Napapikit si Hector habang nakikinig kay Alma. Ang ginawa ni Harvey kahapon ay hindi lang nagpahiya sa kanya, kundi sinira rin ang kanyang dignidad. Kung hindi niya ginamit si Anton laban kay Harvey. Pero, pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Hector na maging tapat. Ang nangyayari ngayon ay lampas sa kontrol ko. Alam na ng pamilya na nalik ang laman ng Legendary Sutra.
Gayunpaman, walang naniniwala na alam ni Harvey ang nilalaman nito noon pa man. Kaya, ang pinakamalamang na dahilan ay ang isang sangay ng pamilya Thompson ay nagtaksil sa kanya at nag-leak ng mga nilalaman ng legendary sutre sa kanya. Ang aming pamilya ay magsasagawa ng isang buong pagsisiyasat tungkol sa bagay na ito. Sa sandaling malaman namin kung ano ang nangyari, darating ang panahon na malulutas namin ang isyong ito. Tahimik nang umiti si Alma nang marinig niya ito, at hindi na nagsalita pa. Nanatiling tahimik din si Hector, at hinayaang magmaneho ang van sa madilim na eskinita. Kinaumagahan, ine-enjoy ni Harvey ang kanyang almusal sa plantasyon nang tumunog ang doorbell. Ilang sandali pa, lumitaw si Yvonne sa kanyang black business attire. Pagkatapos ng ilang araw na hindi siya nakita, si Yvonne ay mukhang hindi gaanong maamo, ngunit mas may kakayahan. Gayunpaman, nakikita rin ni Harvey ang pagod sa kanyang mga mata. Malinaw, ang paglipat ng pangunahing negosyo ng Sky Corporation sa Walls Inc. ay hindi isang bagay na madaling gawin. Anong nangyari? Tanong ni Harvey habang nagsali ng isang tasa ng kape kay Yvonne. Kinuha ni Yvonne ang tasa ng kape at umupo sa tapat niya. Sumimsam siya bago bumaling sa kanya at sinabing, Walls Inc. Ang lungsod na ito ay nagmula noong libu-libong taon. Lahat ng mga organisasyon dito ay lumalaban at nakikipagkumpetensya sa isa't isa sa bukas at sa anino. Handa silang gumawa ng pagpatay at genocide, kahit para lamang sa kaunting dagdag na kita sa mundo ng negosyo. Kaya nga haharapin natin ang matinding pagtutol para pilitin ang Sky Corporation sa Walls Inc. na mag-isa. Kagabi, kakapirma lang namin ng kontrata para bilhin ang gusto naming gusali ng opisina, at nasusunog na ito sa kalagitnaan ng gabi. Imposibleng i-renovate o ibenta ito sa ibang tao sa ganitong kondisyon. Hindi inaasahan ni Harvey na mangyayari iyon. Hindi nakakagulat na hinanap siya ni Yvonne ng maagang maaga. May namatay ba sa atin? Sabi ni Yvonne, wala kaming naranasan na pagkamatay ng mga tauhan. Ang aming pinakamalaking pagkawala ay ang aming mga pisikal na pag-aari. Nagsimula na ang police station sa kanilang investigasyon, na ang gusali ay biglang nagliyab sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, mula sa mga resulta ng kanilang investigasyon, ito ay sanhi ng hindi napapanahon at hindi sapat na kagamitan sa kaligtasan ng sunog sa gusali. Dahil doon, binigyan pa nila kami ng ticket ng violation. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Ipinapakita nila sa amin kung sino ang namumuno. May kinalaman ba ito sa taong nagbebenta sa amin ng gusaling ito? Dahan-daang sinabi ni Yvonne, walang kinalaman sa kanya after ng initial investigation ko. Gayunpaman, mayroon akong suspect. Hindi umimik si Harvey, at tahimik lang na nakikinig. Gayunpaman, nahirapan akong maniwala nang sinunod ko ang ebidensya at natagpuan ang suspect. Kumunot ang noo ni Harvey. Don't tell me ang taong pinaghihinalaan mo ay kamag-anak ko. Napabuntong hininga si Yvonne. Siyempre meron, dahil sa impormasyong nakalap ko. Ang taong gumawa nito ay miyembro ng Martial Alliance of Country H, ang Hummingbird mula sa training ground. May isang tao mula sa training ground ang kasangkot dito. Sabi ni Harvey, bahagya siyang natigilan. Mukhang hindi lang Sky Corporation ang dahilan kung bakit nila tayo hinahanap. Tinarget din nila ako dahil sa katayuan ko bilang isang kinatawan. Kabanata 6310. Si Harvey ay hindi pa gustong makisali sa Sacred Martial Practice Grounds. Hindi dahil sa takot siya sa kanila. Sa halip, ito ay dahil ang Martial Arts Alliance ng Bansa H ay naging isa sa 5 mahusay na direktor ng World Martial Arts Alliance. Kung nagsimula sila ng pagtatalo sa panahong ito, wala itong maidudulot na mabuti sa Martial Arts Alliance of Country H. Sa kabaligtaran, ito ay lubos na makakasira sa kanilang reputasyon. Kaya naman hindi nagsimula si Harvey ng anumang gulo sa Martial Arts Alliance ng Country H, kahit na hindi nila sinabi sa kanya na magdaraw sila ng martial arts tournament sa Walls Inc. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Harvey. Big picture lang ang inaalala niya. Pero sa itsura nito, kahinaan sa paningin nila ang kabagalan niya. Okay, pumunta tayo sa pinangyarihan ng krimen.
Kailangan natin ng ilang patunay kapag nagsimula tayong mag-ingay, hindi ba? Sabi ni Harvey. Matapos mag-isip sandali, tumayo siya. Bahagyang tumango si Yvonne, at lumabas siya ng estate kasama si Harvey, at sinabing, ngunit maaaring hindi ito komportable kung mayroong iyong mga tauhan sa paligid. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga sundalo mula sa Camp White Tiger na ipinadala ni May upang bantayan si Harvey. Pagkatapos ay sinabi ni Harvey, pwede silang manatili dito. Pagkatapos ng lahat, hindi sila masyadong kapakipakinabang sa akin. Gayunpaman, kung mas maraming tao ang kasama natin, iyon ay isang uri din ng pananakot. Nang marinig ni Yvonne ang sinabi ni Harvey, tumango siya. Alam niya ang ibig sabihin ni Harvey. Ang mga taong nagbabantay sa plantasyon ay mga miyembro ng embahada. Maging ang mga nangungunang pamilya at mga nakatagong pamilya ay kailangang mag-isip ng 2 beses kung may gusto silang gawin kay Harvey. Kung sila ay hindi sinasadyang nagdulot ng isang diplomatikong pagtatalo, sila ay nasa malaking problema. Matapos paalisan ng mga sundalo mula sa White Tiger Camp, naglakad sina Harvey at Yvonne patungo sa Ferrari na minamaneho niya rito. Gayunpaman, habang inilalabas niya ang kanyang mga susi at ina-unlock ang kotse, isang kakilakilabot na pakiramdam ang sumalubong kay Harvey. Mabilis niyang hinawakan si Yvonne, at gamulong sa lupa nang walang pakialam. Ang Ferrari ay agad na sumabog sa isang bola ng apoy. Malinaw na may gumawa ng isang bagay sa Ferrari ni Yvonne sa maikling panahon na nagpunta si Yvonne upang iulat ang insidente kay Harvey. Hindi lang may gustong kumitil sa buhay niya, gusto pa nilang kitilin ang buhay ni Harvey. Sa sandaling iyon, nagdilim ang mga mata ni Yvonne at Harvey. Hindi ko akalain na ganito kadelikado ang Hummingbird. Hindi sila titigil doon. Makalipas ang 10 minuto, umupo sina Harvey at Yvonne sa van na ipinadala sa kanila ng Sky Corporation. Isang buong hilera ng magkatulad na mga van ang nagmamaneho sa kalsada. Ang kanilang mga windshield ay itim. Walang malinaw na nakikita kung saang van sina Harvey at Yvonne ang naroon. Napagtanto ni Yvonne kung gaano kasuklam-suklam ang kanilang mga kalaban pagkatapos ng unang round ng pagpatay. Kailangan nilang gumawa ng buong paghahanda kung gusto nilang kunin si Harvey. Hindi naman nagalit si Harvey. Habang nakatingin sa labas ng bintana, sinabi niya, sabihin mo kay Ray na maaari niyang ilipat si George, Tyson at ang iba pa sa Walsing ngayon. Ang ating mga kaaway ay gumagalaw, at ikaw ay mapipilitan sa isang sulok kung walang sinuman sa iyong pagsusuri. Kung may kailangan, maaari rin tayong maglipat ng isang tao mula sa Longmen Association. Lalo pa silang aatake sa atin pagkatapos nito. At sa pagkakataong ito, maaaring nilayo nilang kitilin ang ating buhay ng sabay-sabay. I'll be fine, but you and Ray have to take care of your safety, dahil mas pamilyar kayong dalawa sa pang-araw-araw na gawain ng Sky Corporation ngayon.